Guys, may ikakwento ako sa inyo. Nung mga nakaraang 5 taon, naalala niyo ba yung kwento ng Renren na pinatay siya? Pinatay na si Renren. Kasi ang kwento nun, ginawa namin kwento, bandang huli, paparilin siya sa ulo. Eh gustong patotohanan. Katang-isip lamang yun. Gusto niyang patotohanan. Hindi kaya nung pinapagawa. So, umalis yata. Ang ginagawa ngayon is slowly dying, ganyan, silently dying si Lenlen. Inamatay na nga nung nakaraang taon. Tapos inulit na naman. So paulit-ulit pinapatay si Lenlen sa kwento. Pero sa totoong buhay, gusto niya na talagang patayin. Maingay daw kasi. Pero namatay na. May lapida pa nga yun eh. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas ng loob na ulit-ulitin dito ang mga bagay na hindi na dapat inulit kasi once lang daw yun. Once in a lifetime lang yun. Pero siya, ayun, sumabog. Char. Pero siya, naging yearly yung tradisyon niya. Napatayin si Lenlen. Kasi buhay na buhay pa. Anyway, kung naaalala mo yung kwento na yun, mabuhay ka kasi naalala ko din yung kwento na yun. Na sa utak ko ginawa. Ganyan. Yung emotional thoughts ko yung nagkukwento. Hindi mo maririnig. Siguro pag psychic ka, maririnig mo yun. Pero, nung time na yun, pinatay na ako. Si Lenlen to, pinatay na. Pinatay na siya. May lapida siya. May nakapost na sa obituary, ganyan. Obituary! Ganyan. Pinatay na. Pinamagasin pa. Ganun yung kwento. So, wag mo nang ulit-ulitin. Namatay na. Huwag mo nang alalahanin si Lenlen. Na-deads na siya. Ganun. Na-deads na. Kung i-research mo halimbawa o kaya mag-hire ka ng mag-imbestiga, namatay na siya. Patay na. Deads na. Matagal na. Bagong Lenlen na. Ganyan. Yan lang. Sana maalala mo yung kwento na yan habang buhay. Kasi nakakatawa yung kwento na yun. At kapag kwento ko yun ng buo, mas lalo kang matutuwa sa akin. Good luck! Huwag ka sanang magpadala sa mga magpadalos-dalos. Bye! See you!